Best team ngayong season, delikadong mapatalsik ng maaga ng Pacers at Golden State versus Timberwolves Game 4 preview and key players. Mga analyst may nakikitang advantage sa Warriors. Halos lahat ng pwedeng magkamali ay nangyari para sa Cleveland Cavaliers nitong araw ng Lunes, kabilang na ang pagkawala ng kanilang bituin na si Donovan Mitchell. Ngayon, ang top seed sa Eastern Conference ay isang laro na lang ang layo mula sa maagang pagkakatanggal sa playoffs. Ang Indiana Pacers, matapos ang isang makasaysayang pananalasa sa unang half, ay nanalo ng 129-109. Sa Gainbridge Fieldhouse sa Game 4 ng kanilang Eastern Conference Semifinal Series laban sa Cavaliers, na hindi na nagkaroon ng Mitchell sa ikalawang half dahil sa injury sa bukong-bukong. Dahil dito, hawak na ng Pacers ang 3-1 series lead. Papasok sa Game 5 sa Miyerkules ng gabi sa Ohio. Dominado ng Pacers ang mainit na unang half. Agresibo agad ang simula ng Pacers nitong araw, parehong literal at metaphorical. Nagsimula sila sa 22-10 run at halos agad na pinatay ang opensa ng Cavaliers. Ngunit uminit ang tensyon bandang dulo ng unang yugto at nauwi ito sa isang mainit na engkwentro sa pagitan ni Benedict Mathurin at DeAndre Hunter. Lumilitaw na sinuntok ni Mathurin si Hunter sa dibdib habang nasa loob sila ng lane, dahilan para mapayuko sandali si Hunter. Agad umatras si Mathurin papunta sa 3-point line para magkaroon ng espasyo, ngunit sinundan siya ni Hunter. Habang tila nang aasar si Mathurin na may nakabukas na mga braso, lumapit si Hunter at itinulak siya ng malakas gamit ang dalawang kamay. Natumba si Mathurin at nagsimula ang mas malawak na gulo. Matapos ang mahabang review, binigyan si Mathurin ng flagrant 2 foul at siya'y napaalis sa laro. Si Hunter, bagaman mas halata ang kanyang pagtulak, ay binigyan lamang ng technical foul. Si Miles Turner ay binigyan din ng technical para sa kanyang partisipasyon. Pero kahit nawalan sila ng isa sa kanilang mga manlalaro, hindi humina ang Pacers. Naging leading sila ng 38-23. Matapos ang unang quarter, habang pinigilan ang Cavaliers sa 4 lang na field goals sa unang 12 minuto, binuksan ng Pacers ang second quarter sa isang malaking run na nagbigay sa kanila ng 25 puntos na lead. Tinapos ng Pacers ang second quarter sa isang 19-2 run for 41-point lead advantage. Tumabla ito sa NBA postseason record. Naka-80 puntos sila sa first half habang may shooting percentage na 60% at halos hindi sila pumalya. Naipasok nila ang huling 7 shooting sa yugto at nagtala ng 25 assists, pinakamarami sa kahit anong half ng playoff game sa play-by-play era. Samantala, 8 field goals lang ang nagawa ng Cavaliers sa first half kumpara sa 30 ng Pacers. Nawalan ng Donovan Mitchell ang Cavaliers. Sa puntong iyon, tila malayo na ang pagitan para makahabol pa ang Cavs. Lalong lumala ang pag-asa nang mawala rin si Mitchell. Hindi na lumabas si Mitchell sa second half matapos siyang tila magka-injury sa bukong-bukong habang nagiinit bago magsimula ang third quarter. Napansin siyang tumapak ng hindi maayos at agad na hinawakan ang kanyang binti, kita sa muka ang sakit. Idineklara siyang doubtful to return dahil sa ankle injury. Hindi na siya bumalik sa bench at nagtapos sa 12 puntos. Wala pang detalyadong ulat tungkol sa kanyang injury. Ayon kay Cavaliers coach Kenny Atkinson, sasailalim si Mitchell sa MRI sa Martes. Anong masasabi nyo sa serye na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, mga kaibigan, narito na muli ang game preview upang ipagpatuloy ang coverage ng Western Conference Semifinals na may kasamang kaalaman sa mga nagaganap sa serye para sa darating na napakahalagang Game 4. Susubukan ng Minnesota Timberwolves na makuha ang 3-1 series lead, habang ang Golden State Warriors ay magtatanggol sa kanilang home court at pipilitin na maitabla ang serye. Panahon na upang ipagpatuloy ang NBA Playoffs odds series sa pamamagitan ng Timberwolves-Warriors pick. Nakuha ng Timberwolves ang 2-1 advantage in Game 3 matapos nilang maiwan sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Gayunpaman, nakapaglaban sila hanggang dulo para sa panalo, bagamat hindi nila na-cover ang kanilang spread na -5.5. Sa kabila nito, hawak pa rin nila ang isang gintong pagkakataon upang tuldukan ang seryeng ito habang papalapit na ang sunod na laro sa Minnesota. Natalo ang Golden State Warriors sa Game 3 na wala si Steph Curry, ngunit ilang beses din silang nanguna sa laro at nanatiling dikit ang laban hanggang sa dulo. Ayon sa kasalukuyang ulat, maaring bumalik si Curry bandang Game 6 ng serye, kaya't kinakailangan ng Warriors na gawing kompetitibo ang larong ito sa kanilang home court. Bakit mananalo o makaka-cover ang Timberwolves ang spread?
Bagamat mabagal ang simula ng Timberwolves at hindi maganda ang kanilang fourth quarter, napanatili pa rin nilang manaig laban sa Warriors kahit wala si Stephen Curry. Mainit ang shooting ni Anthony Edwards na may 5 sa 14 mula sa 3-point range, habang si Julius Randle naman ay nagdomina sa rebounds na may 10. Nagbigay rin si Randle ng 12 assists habang pinangasiwaan ng team ang gitnang bahagi ng court at dinumina ang paint laban sa mas maliit na lineup ng Warriors. Kailangan lamang nilang bantayan ng mas mahigpit si Jonathan Kuminga na agresibo sa pag-atake sa ring. Pero hanggang ngayon ay kontrolado pa rin ng Timberwolves ang aksyon sa loob. Nahihirapan ang Timberwolves sa ball movement at flow sa labas ng arc noong naroon pa si Curry sa Game 1. Pero mula noon ay naging dominante sila dahil sa kanilang depensa at hindi pa nila hinayaang makapuntos ng higit sa 100 puntos ang Golden State sa kahit alin sa mga larong ito. Asahan ang isa na namang matinding depensang ipapakita mula sa mga wings tulad ni Jaden McDaniels sa perimeter at ni Rudy Gobert sa ilalim ng ring. Bakit mananalo o makaka-cover ang Warriors? Mukhang hindi pa rin makakalaro si Steph Curry sa laban na ito, kaya kailangan nilang umasa sa mga role players tulad ni Jonathan Kuminga para manatiling may pag-asa sa serye. Siya ang nanguna sa team na may 18 puntos sa Game 2 at kumuha ng 30 puntos sa Game 3 sa isang matinding scoring outburst. Kasama ni Jimmy Butler sa scoring load, umaasa sila na makakatulong si Draymond Green sa pagpas ng bola at pagtatrabaho sa poste. Malaki rin ang in-improve ng Warriors sa kanilang 3-point shooting mula 28% in Game 2, papuntang 43.5% in Game 3. Maganda ang produksyon mula sa bench, pero ang susi ay kung paano nila mapapanatili ang parehong enerhiya hanggang sa fourth quarter at mapanghawakan ang lamang. Tahimik pa rin si Brandin Podziemski sa seryeng ito at mahalaga ang kanyang ambag para mapunan ang kawalan ng scoring ni Curry. May 4-1 record for Warriors. Laban sa Timberwolves ngayong season kapag nandoon si Steph Curry at wala silang panalo kapag wala siya. Malinaw na siya ang X-Factor, pero isa ito sa mga dahilan kung bakit kinuha nila si Jimmy Butler. Kaya kailangan niyang umangat bilang superstar at maghatid ng hindi bababa sa 30 puntos at matinding depensa. Final Timberwolves Warriors pick and preview. Napakahalaga ng Game 4 na ito dahil may pagkakataon ng Timberwolves na umuwi na may 3-1 series lead. Muli na namang wala si Stephen Curry para sa Warriors, ngunit para sa mga expert at NBA analyst, kahit isa ito sa kanilang mas magagandang laro nang wala siya sa Game 3, hindi pa rin ito sapat dahil hindi pa rin nila natatalo ang Timberwolves kapag wala ang kanilang leader. Sanay na si Jimmy Butler sa ganitong mga sitwasyon, gaya ng pagdadala niya sa Miami Heat papuntang finals, kaya't alam niya ang bigat ng sitwasyon at kung ano ang kailangang gawin bilang pangunahing scorer ng team. Asahan ang malaking laro mula kay Butler at isa pang malakas na performance mula kay Jonathan Kuminga na tila lalo pang umaangat kapag wala si Curry. Maraming naniniwala na masyadong matibay ang Warriors para basta-basta na lang sumuko dahil sa pagkatalo nila sa nakaraang laro. Malaking factor ang kanilang home court advantage at sa tingin ng mga expert ay sulit sila asahan sa puntos sa isang larong malamang ay matatapos sa one score difference. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo sa Game 4? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.